Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan. Usaping Legal with Attorney Danny Galang dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo'y nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, September 6, 2025. At syempre, good morning sa lahat ng mga nakikinig sa Usaping Legal at welcome ho sa inyong Saturday morning habit. At samahan niyo ako dito sa isang oras ng mga pagtalakay ng mga napapanahong isyung legal sa ating bansa. At syempre mamaya meron din ho tayong segment na Sagot Kita para ho sa inyong mga katanungang legal. At syempre mainit ho ang tatalakayin natin ngayong araw kasi buong linggo nga ho itong pinag-uusapan itong mga anomalya at korupsyon dito sa mga flood control projects ng ating pamahalaan. At syempre napakinggan niyo ho yung Senate hearing nitong Lunes. At ayan nga ho, may mga kontraktor na inimbita itong ating mga senador, no, para magbigay linaw dito sa korupsyon sa flood control projects. At dito nyo nga ako narinig itong isa sa mga kontraktor, itong mag-asawang Diskaya, na meron nga daw siyam na kumpanya na at one point ay sabay-sabay ho na nagbibid dito sa mga construction projects, dito sa mga flood control projects ng gobyerno. Tayo nga ho talagang nagmamay-ari pa ho sila. Hindi lang ho dito sa yung siyam na kumpanya nila, nagmamay-ari din ho sila ng sangkatutak na luxury vehicles. At ito nga ho, itong nagdaang linggo, itong 28 ho na luxury vehicles ay ayun nga ho, nasa kustodiya na ngayon ng ating Bureau of Customs. Napapakinggan ang Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at ibang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa parang simple at madaling maiintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text sa inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. Sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment na inyong katanungan sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, sa usaping legal natin ngayong araw, nabunyag ang malawakang korupsyon sa mga flood control projects ng pamahalaan sa pagdinig ng Senado nitong Lunes, 1 ng Setyembre. Sa ginanap na pagdinig, nadiskubre na ang mag-asawang Diskaya ay mayroong siyam na kumpanya na sabay-sabay na nagbibid sa mga flood control projects ng pamahalaan. At ito nga ho, pinalutang ni Senator Bato de la Rosa ang posibleng pagbabalik ng death penalty para sa kasong plunder para sa mga korap na opisyal ng pamahalaan. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, September 6, 2025, pabor ka ba sa parusang kamatayan para sa mga korap na opisyal ng gobyerno? Ulitin lamang ho natin, pabor ka ba sa parusang kamatayan para sa mga korap na opisyal ng gobyerno? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas.
Para pag-usapan ng usapin niya, makakausap natin ang co-convenor ng Kontra Daya na si Dr. Michael Pante. Magandang araw sa inyong lahat, no? Dr. Michael Pante, welcome back po sa Usaping Legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas. Magandang umaga, Attorney Galang, at magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ayan, good morning, sir, Dr. Mike Pante. Sir, ito ho, una-una ho, ano ho yung reaction nyo? Napakalaking eskandalo ito na nabunyag na yung mga flood control projects ng pamahalaan ay talagang na marami daw ho talaga, sistematiko ang naging corruption ho dito. Ano ho yung reaction ho ng inyong grupo ho dito? Sa amin sa Kontra Daya, given na ang aming advokasya naman talaga ay electoral reform at pagiging bantay ng bayan laban sa katiwalian sa eleksyon, ito sa amin, para sa amin, ay manifestasyon nitong structurally defective na electoral system na meron tayo. Oo, mahalaga na meron tayong democratic system para yung boses ng sambayanan ay makita natin sa balota, sila yung mahahalal. Pero kung malinaw naman na simulat sa pool, yung pool of candidates na meron tayo, tapos yung sabwatan ng mga kandidato at yung mga nandoon sa loob ng burokrasya, kasama noong kanilang mga partners sa private sector, gaya ng mga kontratista, kung yan ay pare-parehong sila yung mga pangalan, ay talagang walang mangyayaring pagbabago. Kahit pa naghahalal tayo every 3 years, every 6 years, walang mangyayaring substantive na pagbabago dahil nga, kumbaga parang na hostage na nitong mga iilang pamilya yung ating electoral system. Kung kaya siguro magandang balikan din yung mga naunang interview ng Kontra Daya bago nagkaroon ng eleksyon, pinunana namin yan na talagang beholden to certain corporate interests. Itong mga usual suspects sa tumatakbo, whether pagka-senador, pagka-kongresista, even party list, ay ito na nga, nalantad na nitong mga nakaraang linggo dahil sa mga corruption cases, nalantad yung ganitong klaseng dynamics sa pagitan ng mga politiko at ng kanilang mga partners sa private sector. Dr. Pante, meron ho ba kayong parang ginawang pag-aaral ho tungkol kung gaano talagang kalaganap itong corruption nga ho dito sa ating gobyerno, in particular dito sa DPWH at dito sa mga construction projects ho na ito? Sa Kontra Daya, ang nagawa naming pag-aaral ay yung sa party list system. Kung inyong mababalikan, noong kasagsagan ng campaign period para sa 2025 elections, naglabas sa publiko ang Kontra Daya ng isang more or less comprehensive party list study system kung saan napuna namin na doon sa 156 na party list groups na tumatakbo, 86 dyan ay may red flag. At nabilang nga namin yung mga instances bakit sila fina-flag ng aming study sa party list system. At doon sa napunan namin, merong at least 25 na party list na tumatakbo noon, 25 ang may connection sa mga big businesses. Ngayon, hindi ko na siguro pangangalanan pa kasi baka sabihin nila meron kami sa Kontra Daya na pinupuntirya ng mga party list groups. Pero pag sinilip nyo yung yung aming study, still available, pa rin naman yan, available online, makikita nyo na ang dami pala doon sa mga nagpapakilala na supposedly marginalized groups, yung kanilang mga first, second, third nominees ay may mga connection sa mga contractor, sa mga big time na contractor. So 25 dyan ay big businesses, marami ay mga businesses na connected doon sa construction at ngayon, nalantad na nga natin, mga flood control projects, mga consultancies, at kung ano-ano pa na magbibigay ng daan para dahil naluklok na nga itong mga marginalized, quote-unquote, marginalized groups sa party list system, sila ngayon yung gagawa ng paraan para yung mga kamag-anak, kakilala, kaibigan nila na mga contractor, minsan sila pa nga mismo, hindi pa sila nagdadivest doon sa kanilang mga sarili-sariling negosyo, itong mga negosyong ito yung mapapaboran ng mga insertions na gagawin doon sa pag-finalize ng national budget.
At yun nga ho, nakita natin. You did that interview dito, sir, no? Yung pag-aaral na yan sa mga party list. Nakita nga din natin na nanalo din talaga itong may mga malalaking negosyo. Ito, sir, nagpanukala itong si Senator Bato de la Rosa ng for plunder nga daw, no, na ibalik ang parusang kamatayan. Ano ho ang reaksyon niyo ho dito? Sa amin, pakiramdam namin grandstanding yung gantong ginagawa. Na itong panukalaman, kung totoong panukalaman ito, parang maihahalin tulad ito doon sa yung grandstanding and populist posturing na dapat kapag mga drug suspects, drug lords ay gawing ilagay sa death penalty, patawan ng pinakamabigat na parusa, at yun ay ang parusa ng kamatayan. Kasi madaling sabihin na yan, mapapatay ang mga yan. Ito yung magsisilbing deterrent para wala nang susunod sa kanilang mga halimbawa. Pero napatunayan naman kasi natin throughout history na wala naman talagang napapanagot na mga malalaking mga pangalan. At kung may mga mapapanagot man, eventually ay makakalaya rin sila. Kaya ang nagiging ending, yung mga minor players, sila yung napagbubuntunan ng sisi, sila yung nakakalasap ng pinakamalaking dagok, pero yung mga big time na partners, yung mga major players, yung mga malalaking mga pangalan sa politika, hindi lang sa basta nakakatakas sila sa parusa, kundi in fact nakakatakbo pa nga. Nakikisali pa nga sila dito sa kasalukuyang circus ng grandstanding hinggil sa panibagong issue ng korupsyon. So kung hindi naman napapanagot at hindi nagkakaroon ng maayos na system of accountability, para yung mga big names na politiko ay talagang mapaparusahan behind bars, perpetually barred from running from office. Kung hindi magagawa yan, grandstanding lang yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa, napapatawan ng parusang kamatayan. Mga small contractors lang siguro, kung meron man, ang mapaparusahan ng kamatayan kung yan ay magiging isang totoong batas. And yun nga ho, naghahanap nga ang tao kasi after nito mga Senate inquiry, itong mga congressional hearing, meron ho ba talaga, di ba, na napaparusahan at talagang wala ho napupunta, may mga na-file ho bang kaso. Ito naman, sir, ito pinanukala naman at sinabi ho ni President Marcos Jr. na kailangan ng maggawa ng lifestyle check, no, dito sa mga opisyal ng gobyerno dahil nga ho dito sa eskandalong ito. Your thoughts on that? Makakatulong ho ba itong lifestyle check ho na ito para masugpo itong korupsyon sa pamahalaan? Sa unang bahagi, magandang first step yung lifestyle check. Dahil alam naman natin na ang dami-daming mga politiko na nagtatago, na yung kanilang mga nakukubrang yaman ay hindi naman mailalantad doon sa kanilang mga official documents. So ano yung next step na po pwedeng gawin? Siyasatin. Ano yung uri ng pamumuhay na meron yung kanilang mga anak? Kung kaya nga nagsulputan ngayon sa kasalukuyan sa social media yung pambabash sa mga nepo babies. Kasi kung tutuusin, sa kanila naman talaga yung ipapasa ng kanilang mga tiwaling ama o ina. Sila yung makakapagpakita noong luho na pilit itinatago ng kanilang mga magulang. So pwedeng i-lifestyle check yung hindi lang yung mga anak, kundi yung mga iba pang mga kamag-anak. Minsan nga kasi ginagawa pang dami, ultimong mga driver o yung mga rank and file na staff doon sa kanilang mga kumpanya, all of a sudden, biglang nagiging CEO ng isang contracting company at nalantad yan, halimbawa, doon sa Senate hearing. So, magandang first step. Pero sa amin, hindi ito po pwedeng maging be-all and all na uri ng sagot. Kasi una sa lahat, sino dapat yung manguna? At kami sa kontradaya, ang paningin namin, dapat yung pinakataas, Malacanang, sila yung magsimula ng lifestyle check na iyan. Ipakita nila kung saan nanggagaling yung kanilang yaman. Kung tutuusin, di ba, mayroon ng ganitong klaseng mga panawagan sa kanila simulat sa pool. Ganun din yung panawagan ng lifestyle check sa nagdaang administrasyon. Naglabas ba ng salin? Halimbawa, ang Presidente Duterte throughout his 6-year term, parang wala akong naaalala na ganoong klaseng pangyayari. So kung hindi natin ito gagawin from the top,
ay magkakaroon tayo ng systematicong lifestyle check, di parang sabi ko nga kanina, gagawa tayo ng isang punitive na uri ng pamamaraan para nga maparusahan supposedly yung mga nagkakasala, pero ang ending, yung mga minor players yung matatamaan at yung mga major players, sila yung makakalampas, makakaligtas mula sa lahat ng ito. So siguro hindi sapat na magkaroon ng lifestyle check. Kailangan talaga busisiin lahat noong mga sistema doon sa pamahalaan, maglagay ng mga importanteng provisions, magkaroon ng mga importanteng mga batas para mapigilan yung mga ganitong klaseng sabwatan sa pagitan ng Kongreso at ng private sector. At ganun din, ayun nga, sa mga panawagan namin, balikan yung Supreme Court ruling hinggil sa party list system kasi talagang ang laki na ng pang-aabusong ginawa dito sa party list system na dito ginagawang backdoor ng mga tiwaling politiko yung pagpasok nila sa party list system para magpatuloy yung kanilang ganansya at pakinabangan ng husto yung kabangbayan kahit na sa tiwaling paraan. And yun nga, not to mention, sila din yung mag-legislate ng batas para kung ma-improve itong party list system, sila ho yung dapat na matanggal ho doon. Sir, you mentioned kanina itong mga cancellation, itong mga nepo babies, ito yung mga social media post, ramdam natin talaga yung galit ng taong bayan, no? At kahapon nga ho, itong mga nakaang araw, itong property ng pamilya Diskaya ay sinugod din ng mga aktivista para ho talagang batuhin ng putik, etc. Sa tingin nyo ho ba valid talaga itong nararamdaman ng taong bayan ho na ito at sa tingin nyo ho ba simula na ho ba ito ng pagkagising ng ating mga kababayan? Tingin ko talagang lehitimo, valid kasi yung nakikita natin na buhos ng galit ng sambayanan, hindi naman ito nanggagaling sa wala namang tao na nagpapakita ng galit dahil lang gusto niyang magalit. Nagagalit ang mga tao dahil may rason. At nakita naman natin itong mga nagdaang taon kung papaano talaga nasalanta ng mga baha yung kabuhayan, ultimong kabuhayan ng mga tao, literal na kabuhayan ng mga tao, mga mag-aaral, mga simpleng mag-aaral na papasok lang sa eskwelahan, maaanod ng baha at makikita na lang downstream ay malamig na bangkay na. O yung simpleng lang, papasok ka sa trabaho kasi wala ka namang magawa, kailangan mong kumita, kailangan mong magpakain sa iyong pamilya. Sa paglusong mo sa baha, papasok sa trabaho, magkakaroon ka ng leptospirosis. At alam naman natin na posibleng makamatay yung leptospirosis o yung mga magsasaka na nasalanta yung kanilang mga pananim dahil walang umiiral na maayos na flood control. And then malalaman natin na itong mga flood control na projects na ito ay kung hindi gawa sa papel, umiiral lang sa guni-guni yung mga flood control na yan. Sino ba naman ang hindi maaasar at magagalit sa mga yan? Kaya para sa amin sa Kontradaya, wag nating sisihin yung mga realista na nangbabato ng putik sapagkat ang mas malaking ang mas malaking problema na kailangan solusyonan ay yung putik ng korupsyon na dulot ng ganitong klaseng mga kontratista kasapakat noong mga kongresista at yung mga kasabwat nilang mga burokrata sa loob ng DPWH halimbawa, sila yung number one na kriminal sa lahat ng ito. Sa kanila dapat mapunta yung sisi. At kung ito ba ay simula ng pagkagising, marahil ay ito na nga yung pagsisimula. Kasi, ewan ko, siguro personally, naninibago ako na kung dati, may mga tao sa social media na nagpo-post ng galit sa mga realista na nagpapatraffic, nanggugulo lang, etc. Ngayon, parang pakiramdam ko, hindi ko alam kung ito ay generally ganito ang tono sa iba pa, pero parang nagiging mas positibo na yung pananaw ng mga tao. Parang gusto nilang proteksyonan yung mga sumugod doon sa opisina ng mga Diskaya at sabihin na wag niyong protektahan yung mga luxury cars ng mga Diskaya. Ang proteksyonan niyo yung mga taong bayan na galit na umabot na sa sukdulan at nagtatakbo na sila ng putik doon sa gate ng mga Diskaya. Eto, Doktor,
hindi lang naman ho ngayon ito, itong corruption ho na ito. Matagal na ho ito sistematiko na ho, ito ay nasa kultura na ho, no? At sinasabi nga natin, hindi lang mga empleyado ng DPWH, itong mga kontratista, itong mga congressman, lahat ho halos nakikinabang dito sa sistema ng corruption na ito. Sa tingin nyo ho ba, may pag-asa pa hong malinis itong ating bayan dito sa corruption na ito pagdating sa mga construction na projects ng pamahalaan? Ang hirap masabi na may pag-asa pa rin tayo sa lahat ng yan. Kasi parang pag sinilip mo, parang walang kasagutan eh. Kasi nga, nabanggit mo na rin kanina, ang nangyayari ngayon ay nag-iimbestiga ang Kongreso, nag-iimbestiga ang Senado dito sa mga flood control projects na ito. Gayong alam naman natin na mga miyembro rin ng House of Representatives, mga miyembro rin ng Senado, ang konektado sa lahat ng yan. Recently, I think yesterday, naglabas ang PCIJ ng listahan ng mga senador at kongresista na may links dito nga sa mga malalaking kontratista na nakatabo ng mga kontrata mula sa pamahalaan. Tapos aasahan ba natin na magpapatupad sila ng isang batas? Magpapasa ba sila ng isang batas para solusyonan ito? Gayong sila yung numero unong matatamaan kapag naging mahigpit ang pamahalaan laban sa ganitong klaseng systematic corruption. Pero sabi nga natin, tayong mga Pilipino, habang may buhay, may pag-asa, kaya sa amin, sa Kontradaya, tuloy-tuloy lang. Yung the fact na may mga taong sukdulan yung galit at umabot sa puntong nagtatapon ng putik sa mga diskaya, para sa amin, ano yun eh? Yun ay kumakatawan ng pag-asa. Pag-asa sapagkat hindi manhid ang mga tao. Nandun pa rin yung galit nila. Sa amin, magandang senyales na may galit at hindi tayo umaabot sa pagkamanhid. Kasi delikado pag umabot na tayo sa pagkamanhid. Ibig sabihin, parang wala ng pag-asa. So the mere fact na may galit, sa amin, sa Kontradaya, pagpapakita ito na po pwede pang may magawa. Maaari pang masolusyonan kahit papaano yung mga bagay-bagay. At yun nga, sa amin nga, sa Kontradaya, number one advocacy talaga namin, isa sa mga number one advocacy talaga namin, yung revision ng party list system. Iiwasan na natin yung paggamit dito sa sistemang ito para nga maging gatasan noong mga nagpapakilalang marginalisado, and also to ensure na talagang manggagaling from the real grassroots yung mga uupo sa Kongreso. I think when we clean house, mag-clean house tayo sa party list system, ano yung napakalaking porsyento ano kayo magagawa ng napakalaking porsyento ng Kongreso na binubuo ng mga totoong nanggagaling from the marginalized sectors at walang anumang connection from big businesses, corporate interests at itong mga tiwaling contractor. Ang problema kasi kapag yun na nga, nandun ka na, nasa mataas na posisyon ka na, tumatanggap ka na ng mga ganitong klaseng donasyon sa mga big time na negosyante, supposedly wala no strings attached. Pero pag ganun kasi may ano na yun eh, may nakokompromiso na yung integridad noong politiko. So maybe now's the time, bigyan natin ng mas malaking espasyo talaga yung mga wala namang pera to conduct big campaigns, pero malinaw na yung integridad nila ay solido at hindi basta-basta mapapadapa ng mga moneyed interests. Alright, so ito panghuli na lamang ho, no? Ano ho ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan na sumusubaybay dito sa corruption sa flood control projects ng ating pamahalaan? Ang aming mensahe ay magpatuloy na irehistro yung kanilang galit. Kami sa Kontradaya bilang isang electoral watchdog, naniniwala rin naman kami na hindi naman palaging sa eleksyon yung magiging solusyon. Yes, every 3 years naghahalal tayo ng mga kandidato na ilalagay natin sa posisyon. At kasama sa mga sustainable solution sa ating problema ay maging mas mapanuri next time. Sa 2028, bumoto tayo ng wasto. Tingnan natin yung karakter ng mga kandidato natin. Maglaan ng oras para siyasatin ang kanilang background. At nandito ang Kontradaya para magsagawa ng ganyang klaseng mga research. Malaman, ano ba ang pinanggalingan nitong mga, halimbawa, mga party list groups, sino yung kanilang mga nominees, ano ang kanilang socio-economic profile, at marahil magamit yan sa ating mapanuring pagpili ng mga kandidato. Pero in between 2025 and 2028, maraming po pwedeng mangyari.
So itong mga nangyayaring mobilisasyon, and I'm hearing may mga masusunod pang mga mobilisasyon in the next few weeks. Parang bukas nga sa UP Diliman magkakaroon ng fun run. I'm hearing magkakaroon ng mobilization sa September 21. So yung ganitong klaseng mga in-between elections, ito ay tamang paraan para maliwanagan tayo sa mga issue, na tayo ay makapag-organisa, magsama-sama, hindi lang iisang boses tayo sa social media na nagpo-post ng ating rant laban sa mga politiko, kundi may mga kasama tayo. And with that, makikita natin may pag-asa. Hindi pa panahon para maging manhid, panahon para magalit, at yung galit ay i-transform into something that is constructive para magbago naman yung ating sistema. Yan, maganda na na-mention nyo na dapat constructive yung maging yung pag-transform dun sa galit, no? At syempre tututukan ho natin itong issue hong ito at dapat ho ultimately talagang may mapanagot dito sa nangyari hong ito. Maraming salamat ho sa inyong oras, Dr. Michael Pante. Maraming salamat rin, Atty. Danny Galang. Si Dr. Michael Pante ang co-convenor ng grupong Kontra Daya. Sa pagbabalik ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text na inyong katanungan, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169. Hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, mula taong 2020 hanggang sa kasalukuyan, mapa-social media man o sa radyo at telebisyon, ang programang Usaping Legal ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo publiko para sa ating mga kababayan. Ang titulo ng ating programa na Usaping Legal ay rehistrado sa Intellectual Property Office of the Philippines bilang isang trademark. At ito ay protektado ng Intellectual Property Code ng ating bansa. Dahil dito, ang titulong Usaping Legal ay hindi maaaring gamitin ni naman na walang pahintulot o di kaya gumamit ng kalintulad na pangalan na maaaring magdulot ng kalituhan sa mga taga-subaybay ng ating programa. Ang paglabag sa Intellectual Property Code ay may kaukulang kaparusahan kabilang na ang pagkakakulong at pagbabayad ng danyos. Dapat na tumigil ang sinuman na gumagamit ng kalintulad na pangalan upang hindi maharap sa kaukulang kaso. At syempre talagang mainit-init ho yung ating topic ho ngayong araw kung napakinggan niyo ho. At eto ho yung sinasabi nga lang ho ni Dr. Michael Pante kanina, galit ho yung mamamayan. Pero syempre ho hindi dapat natin ipakita yung galit natin outside the lawful means nga ho, no? Kasi syempre, halimbawa ho dun sa mga pumunta dun sa mga property ng mga diskaya ay at nanira ng kanilang property ng bato, ay may mga kaso ho dyan, malicious mischief at kung ano pa pong ibang kaso, depende ho dun sa mga pinagagawa pa, no? So kung tayo ay magagalit, dapat ho siguraduhin ho natin nandun pa rin ho doon sa lawful means kumbaga, at wala tayong nilalabag ho na batas kung ating ipapakita ang ating galit dito sa mga nangyayaring ito sa ating bansa. At syempre kailangan nga, sinabi din naman ni Dr. Michael Pante kanina, dapat ho yung galit natin ma-turn ho natin sa isang something positive, constructive nga daw, no? At hindi lang basta tayo ay nagagalit, nagmumura, dapat gumawa tayo ng mga hakbang para talagang magbago ho yung sistema natin at malinis yung corruption ho sa ating bayan. At syempre happy viewing ho sa lahat ng mga nanonood sa ating Facebook page ho. Attorney Danny Galang Facebook page, at syempre Facebook page din ho ng Radyo Pilipinas, and ho live ho tayo sa Facebook. Naka-live stream ho tayo dyan. At syempre happy viewing ho sa mga nanonood ho dyan. At kay na Jasitan, Erwin Torres Wenceslao at Jiffy Nicolita, happy viewing ho sa inyo lahat. Syempre kay Matet Bundal, happy viewing din ho. Happy listening ho sa inyong lahat.
At syempre meron din ho tayo sa Radyo Pilipinas Facebook page. Hanapin nyo ho yung Radyo Pilipinas Facebook page. Naka-live din ho tayo dyan. Maaari din ho kayong magkomento ho ng inyong mga katanungan ho dyan. At syempre babasahin ho natin iyan dito sa ating programa. At happy viewing ho kay Val Herman Isberto at kay Christy Agilaf. Ayan ho, watching sa ating Facebook live stream. Happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre kung nakabukas ho yung inyong mga telebisyon maaari din ho ninyong panoorin ang ating programa. Channel 3 ho kung kayo ay naka TV Plus at channels 45 to 49 naman kung kayo ay naka-afford the box. Ayan ho, sa Free TV. Maaari nyo ho yan tutukan. At syempre ho, maraming salamat pa din sa mga nakikinig dito sa traditional na forma ho ng radyo natin. Yung mga gusto pa din ng AM, tunog ng AM. Siyempre hanapin nyo ho ang Radyo Pilipinas 738 ho yan, 738 sa Metro Manila sa inyong mga talapihitan. Ayan ho. At syempre meron ho tayong tanong sa bayan ngayong Sabado, September 6, 2025. Ayan ho, yung pinag-uusapan ho natin. Pabor ka ba? Ayan ho, yung sinasabi ho natin kanina, pabor ka ba sa parusang kamatayan para sa mga korap na opisyal ng gobyerno? Ayan ho, pabor ka ba sa parusang kamatayan para sa mga korap na opisyal ng gobyerno? At syempre yung plunder ho natin ngayon wala naman hong parusang kamatayan, pero ito nga ho, kapag ito ay naging batas ay tingnan ho natin kung talagang makaporma pa itong mga korap na opisyal ng gobyerno at itong mga pribadong mga kasabwat ho nila. Kasi ayan, syempre kapag kayo ay pag may parusang kamatayan ho yan, deterrent ho yan, no? Deterrent ho yan para gumawa ng talaga namang mga kahindik-hindik na krimen. Although ngayon sa ating bansa ho, syempre suspended ho itong imposition ng death penalty, no? Panahon pa po ito ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na sinuspend ho yung imposition ng death penalty sa ating bansa. Pero ito nga ho, tingnan ho natin, magbabalik ho ba ang parusang kamatayan para sa mga korap na opisyal? So dati sinasabi lang yung mga heinous crimes ang dapat napatawan ng parusang kamatayan. Ngayon ho, yung mga korap na opisyal na ho, yung mga nagnanakaw sa kaban ng bayan, ay ayan ho, dapat daw ay mahatulan na rin ng parusang kamatayan, no? Dahil sa kanilang pagnanakaw, pagdarambong dito sa mga pondo ng pamahalaan. Kaya sumali ho kayo sa ating diskusyon sa inyong palagay nga ho, pabor ho ba kayo dito sa parusang kamatayan para sa mga korap na opisyal ng pamahalaan? At yun nga ho, syempre talaga nakakagalit ho itong mga nangyayaring ito sa ating bayan. At yun nga ho, kung hindi pa ho talaga tuluyang nagkabaha-baha itong Metro Manila at itong ibang parte ng Luzon, ay hindi pa ho ito malalagay sa spotlight, no? Kasi nagsimula ho ito, yun nga sinasabi ho natin na ang daming naging pagbaha, no? Nito mga nakaang linggo, last week nga lang ho umulan lang ho ng 2 oras dito sa may Metro Manila, sa Quezon City. Talagang nakita niyo ho, talagang lumubog ho agad itong ilang bahagi ng Quezon City na usually hindi naman ho talaga nalulubog. At nakikita natin, ina-allocate naman ho ng sa budget itong DPWH para sa mga flood control projects at bilyon-bilyon ho ito. Pero ito, wala nga ho tayo nakikita na pagganda, no, o pag-improve dito sa ating flood control sa ating bansa. Ayun pala ay ninanakaw lamang ho ng mga ilang tao, ilang grupo at talagang nagpapakasasa dito sa pera ng taong bayan. Kaya sumali ho kayo sa ating diskusyon ngayong araw. Maaari ho kayo mag-post ng inyong mga komento sa Facebook. Babasahin ho natin yan. At mag-text din sa 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ho ang ating Facebook live stream, Attorney Danny Galang Facebook page. At syempre, Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.
sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ka nga Usaping Legal dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita. Concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungang legal. Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Eto, first question natin mula kay Donnie Panganiban. Good morning po, attorney. Retrenchment po kami. Kailangan po ba naming mag-file ng resignation letter? Hingan po kasi ng company. Salamat po. Eto, dinidiscuss ho natin itong retrenchment kasi dito sa ilalim ng ating konstitusyon, sa ilalim ho ng ating labor code, ito hong mga regular na empleyado ay meron ho silang guarantee, ginagarantihan ho sila ng security of tenure. Ang ibig sabihin ho, hindi ho sila maaring basta-basta matanggal sa kanilang trabaho nang wala hong sapat na dahilan, no? O walang due process. Ngayon ho, may mga kinikilala hong mga authorized causes ang ating labor code. Kasama na ho yung mga just causes kung saan maaari hong matanggal sa trabaho ang isang empleyado. Ang halimbawa ho nung just cause natin, yung mga serious misconduct. Ito ho yung mga kasalanan ho ng empleyado kung ba't sila pwedeng matanggal. Katulad na nga lamang ho nung serious misconduct, habitual absenteeism o palagi ho silang late, etc. At meron din naman ho mga authorized causes na hindi ho kasalanan ng empleyado at hindi rin naman ho kasalanan ng employer, pero kasalanan ho dahil nga ho sa mga sitwasyon ho, no, na umiiral prevailing na mga kondisyon ho, no, ay maaaring matanggal ho yung empleyado, katulad na lamang ho nitong retrenchment. At ito hong retrenchment ho, yung pagkakatanggal dun sa mga empleyado, nakita ho natin yan nung pandemya. Kasi nga ho, maintindihan natin talaga hong madaming mga negosyo ho yung nagsara, no? Dahil nga ho, wala nang kita, wala nang customer na pumupunta, walang kliyente, dahil nga ho nung pandemic. Kaya marami hong nawala ng trabaho nung pandemic, marami hong na-retrench, kumbaga, natanggal sa kanilang mga trabaho. Itong retrenchment ho ay valid naman ho ito basta ho ito ho ay sumunod ho, no, dun sa mga guidelines ho ng ating labor code. Ngayon ho at syempre guidelines ho ng Department of Labor and Employment. Ngayon ho, ang tinatanong ho sa atin nung nag-text sa atin ay kung kailangan daw ba nilang mag-file ng resignation letter kasi ho hinihingian sila ng kanilang kumpanya. Ang sagot ho dyan, wala ho nakalagay dun sa guidelines ho ng Department of Labor and Employment o di kaya ho sa labor code na kailangan ninyong mag-file ng inyong mga resignation letter para ho kayo ho ay masabing ni-retrench ng inyong kumpanya. Kasi ho, yung retrenchment ho ito ay involuntary sa mga empleyado. Iba ho yung resignation, ito ho yung voluntary. Voluntary ho na talagang pag-alis ng empleyado doon sa isang kumpanya o isang kanyang organization doon sa kanyang employer. Iba ho itong retrenchment kasi ito ay involuntary. Hindi ho kagustuhan ng mga empleyado na sila ay matanggal sa kanilang mga posisyon, no, sa kanilang mga employer. At dahil nga ho dun sa mga circumstances nga na sinabi ho natin kanina ay maaari ho magtanggal kayo ng empleyado, pero hindi nyo ho dapat sila hingian ng resignation letter. Yun ho, wala ho sa guidelines ng Department of Labor and Employment, wala rin ho sa labor code na kailangan magbigay ho ang empleyado ng kanyang resignation letter sa kanilang mga employer para ho ito ma-implement itong retrenchment program. At ang kailangan kong gawin ng inyong employer ay sundin yung nasasaad ho sa mga guidelines ng DOLE.
At isa nga din ho dun sa mga sinasabi ho dun, kailangan within 30 days or 30 days before the intended na pag-alis ho ng mga empleyado doon sa employer nila ay kailangan mabigyan ho sila ng notice. So ang employer ho yung magbibigay ng notice na kayo ay tinatanggal sa trabaho dahil sa mga ganitong kadahilanan, dahil nga ho dun sa retrenchment. At hindi ho yung empleyado ang magbibigay ng resignation letter doon sa employer. At syempre yung listahan ho ng mga apektuhan ng retrenchment, kaya kailangan nyo ho yan ibigay sa ating Department of Labor and Employment para ho makita nila kung sino yung mga empleyadong apektado. Kaya yun ho ang kailangan ho sundin ng inyong employer, yung 30 days na notice ho doon sa mga maapektuhan na empleyado, at syempre yung notice ho sa Department of Labor and Employment. At syempre kung hindi ho sumunod yung inyong employer dito sa mga guidelines ng Department of Labor and Employment at doon ho sa mga ating existing jurisprudence, ay maaari ho yung retrenchment ho ay ma-invalidate ho yan. At ayun nga ho, maaari kayong mag-file ng illegal dismissal, lalo na ho kung wala naman hong dahilan. Sabihin ho natin laki-laki yung kinikita ng inyong kumpanya ay biglang nag-retrenchment, ay wala naman hong dahilan, ay maaari hong pumasok yan sa illegal dismissal. At kapag ho illegal dismissal, syempre maaari ho kayong mag-file ng kaso sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission. At kapag ho napatunayan na in bad faith ito hong retrenchment na isinagawa ng inyong employer, ay maaari ho kayong ma-awardan ng back pay, no? Bukod ho dun sa inyong back wages nga ho, maaari din ho kayong ma-awardan ng damages dahil ho sa inyong sinapit, at syempre maaari din ho kayong ma-reinstate sa trabaho kung posible pa ho. Kaya yan ho, sa ating mga employer, hindi ho natin alam kung ba't sila hinihingian ng resignation letter, pero hindi ho yan kasali, hindi ho yan required doon sa guidelines ng DOLE, at sundin lamang ho natin kung ano yung nasa batas para ho sa ating mga empleyado. Eto, kumuha naman ho tayo sa ating YouTube channel. Meron ho tayong YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. Diyan ho naka-upload yung mga past episodes ng Usaping Legal. Kaya kung hindi nyo ho napanood tuwing Sabado ng umaga, ay maaari nyo ho yan nabalikan sa ating YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. At syempre naka-upload din ho dyan yung mga interviews ho natin dito sa ating mga resource persons. At maraming salamat ho sa mga followers ho natin, subscribers ho natin sa YouTube. Ang ganda ho ng bilang ho natin dyan, lalo na ho sa mga interviews natin dito sa ating mga resource persons. At ito, katulad ho nito, comment ho ni Earl William De Ocampo 8028, and ho, ito mula sa YouTube. New follower po ako, attorney. Ilang percentage po ang applicable na interest? Okay lang po ba na 10 to 15%? Ito, yung mga interest ho ninyo sa pagpapautang ay syempre hindi naman ho yan wala naman hong idinidikta na interest dapat, no? So tayo ho ay bilang parte ho, tayo ho isa sa mga partido, tayo ho ay may kalayaan na stipulate kung magkanong interest yung maaaring singilin ho natin doon sa ating ipapautang, o doon ho kaya doon sa doon ho sa papautangin ho natin. So yan ho yung una, free ho tayo to stipulate kung magkanong interest yung gusto natin na ipataw doon sa pagkakautang sa atin. Kapag ho hindi ho yan nakalagay doon sa kontrata, doon sa dokumento, kasi kailangan ho natin tandaan na maniningil lamang ho tayo ng interest kung ito ay nakasulat. So ibig sabihin ho, kung yung mga verbal ho na agreement na pagpapautang ho sa isang tao ay valid naman ho yan kung pinautang nyo lamang ho verbally. Pero ho, hindi kayo maaaring maningil ng interest. Kasi ho, yung interest ho, kailangan ho yan nakasulat ho. So dapat kung maniningil ho kayo ng interest, dapat ho kayo ay mag-enter sa isang kontrata o sa isang written instrument. At ayun nga, kung wala akong nakalagay na interest ho doon, ang papasok ho dyan, interest ho natin ay yung prevailing rate ho, legal interest ho sa ating bansa, which is 6%. At galing ho ito sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito ho yung kasalukuyan na legal interest rate ho, no? 6% per year, per annum ho yan.
So 6% ho yan. Kapag wala ho nakalagay na interest doon sa inyong kontrata, ibig sabihin, maaari ho kayo maningil ng 6%. At yun nga ang sinasaad ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas. At syempre, nandun din ho yan doon sa mga desisyon ho ng Korte Suprema, yung legal interest rate, no, na maaaring singilin ho doon sa mga pautang. Ngayon, ang tinatanong ho nung nag-message ho sa atin ay okay lang ho ba yung 10 to 15%? Ay syempre depende ho yan dun sa mga circumstances. Pero kapag ganyan ho, nakita ho ng nakita ho ng korte na yan ho ay masyadong mataas o di kaya naman ho unconscionable. Ayan ho, usually ho dun sa mga kaso ang sinisingil na interest ay 30% sa isang taon, 36%. Pag nakita ho ng korte na ganun kataas ay babawasan ho niya yan. Kasi may kapangyarihan ho yung korte na bawasan ho yung interest ho ninyo at iayon lamang doon sa legal interest rate. Kaya ayan ho, sa madaling sabi ho, maaari ho tayong mag-impuso ng interest doon sa ating mga pagkakautang. Depende ho sa ating kagustuhan. Pero meron ho tayong legal interest na 6% ho. At kung makita ho ng korte na masyadong mataas yung ipinataw ho ninyong interest ay babawasan ho niya yan para ho maging equitable naman yung pagbabayad sa inyo ng mayroong pagkakautang ho sa inyo. Eto, magbasa lamang ho tayo ng ilang sa inyong mga komento dito sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado, September 6, 2025. Pabor ka ba sa parusang kamatayan para sa mga korap na opisyal ng gobyerno? Eto, from cellphone number ending in 7370. Pabor po ako at kailangan na talagang masampulan itong mga magnanakaw ng pondo sa ating gobyerno. Ito, from cellphone number naman ending in 0065. Hindi po ako pabor dahil tao pa rin ho sila. Dapat habang buhay na pagkakakulong lang at hindi parusang kamatayan. Ayan ho. At syempre nga ho, depende ho yan kung talagang sa batas ho itong sinasabi kong parusang kamatayan ho na ito. Pero sa totoo lamang ho ay talagang hindi ho makakalusot itong mga ganitong panukala. Kasi ho, suspended ho itong death penalty sa ating bansa. At syempre marami hong mga grupo na talagang tutol dito sa death penalty nga ho. Pagbabalik ng death penalty, hindi lamang ho dito sa plunder, pati ho dun sa mga heinous crimes. At syempre nga ho, meron hong may school of thought nga ho na sinasabi na syempre tayo ho bilang tao ay dapat hindi tayo kumikitil ng buhay ng ating kapwa kahit ho gaano ka bigat yung naging krimen ho niya, no? At bilang Katolikong bansa, predominantly Catholic ho na bansa, ay wala ho dito sa ating mga values nga ho, no? Christian values, itong pagpaparusa o pagpatay sa mga tao. Yan lamang ho, tuloy-tuloy lamang ho yung mga inyong mga komento. Maaari pa rin ho kayong mag-comment sa ating Facebook page, Attorney Danny Galang Facebook page, at Radyo Pilipinas Facebook page, at syempre ho sa YouTube. Maaari pa rin ho kayong maglabas ho ng inyong mga komento tungkol sa ating issue ngayong araw ho na ito. Diyan na muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff, Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.